mga kaingat, kaya pupunta muna ako sa DSWD. Tapos na ako makakuha ng referral sa CIS party list. So punta muna tayo doon at malayo pa yung biyahe, medyo sa Commonwealth po yun. So mga kaingat, biyahe po muna ako. Dito na ako sa DSWD para mag-process ng documents. Sana maging smooth lang yung punta ko. So mga kaingat, kain muna tayo. For releasing na lang ako, waiting na lang ako ng 3 hours to 4 hours. At kain muna tayo. Dun sa mga yung mga kailangan ng DSWD, gawin nyo lang yung tamang proseso. Pero may sigurado naman na may makukuha kayo. So good afternoon po mga kaingat. Isang magandang hapon po sa atin lahat. Saan man po kayong panig ng mundo, maraming salamat po sa patuloy pa rin po pagsuporta po sa YouTube channel ko. So inabot din po kami ng wife ko rito ng 10 days. Simula po nung 8 hanggang ngayong 17. So finally, ma-discharge na po kami and kailangan po ng mga babayaran yung balance po namin. So mamaya po siguro i-discuss ko po sa mga wala pang alam or gustong makaalam kung paano po humingi ng tulong sa DSWD. So sa mga OFW po na meron pong relatives dito sa Pilipinas na gustong humingi ng tulong sa DSWD, i-discuss ko po yun or i-explain ko po sa inyo kung paano po yung step by step na pag-process po ng paghingi ng tulong sa DSWD. So sa awa po ng Diyos mga kaingat ay nakahingi naman po tayo ng tulong sa DSWD. Hindi naman po tayo napagkaitan ng tulong. So nagamit ko po is yung DSWD, yung HMO and yung PhilHealth. So malaking tulong po sa akin. Pero syempre po, hindi naman po kaya nilang mabayaran lahat ng total bill ko. So kailangan din po, kahit papaano, meron ding mga naipon na konting pera. So maraming salamat po sa Panginoon at kahit papaano po nakaraos po yung wife ko. Pero meron pa po mga follow up na kailangan gawin sa kanya. So yun nga po at medyo matagal ang gamutan po ito mga kaingat. So kailangan ko po ng dasal ng mga kaingat. So bayad na tayo mga kaingat. May bayad lang ako may ha. Bayad muna kami mga kaingat. Maganda po yung rito. Yung hospital. Malinis at saka maraming nurse na nag-aasikaso. Meron din po silang church. Ito po. Thank you po. So nagdasal lang po tayo, nagpasalamat lang po tayo dahil nakaraos po tayo sa problema. Okay na, babayad na ako. Binigyan na kayo ng computation ni credit, sir? Yes, complete na. Nandito na po. Ayan, sir. Pakita niyo na, sir, kay cashier. Okay, cashier na po. Okay, thank you po. So mga kaingat, nagbabayad na tayo. Pinul cash ko na din.
Ayan. Para mamayang hapon makalabas na po tayo at makauwi, makapagpahinga. At matagal-tagal na rin, 10 days na rin na nakantay. Tama ate? Tama? Pero kung wala kang check-in, hindi mo sa Bibilang na ate. tayo sa photocopy ba siya o ano? O pero kasama yung ID ko, okay lang. Saka yung So pasyente. after nito mga kaingat, anytime pwede na kami lumabas. So nakapagbayad na tayo mga kaingat. Third floor tayo. So mamaya bibigay ko to sa nurse station para mamaya paglabas iaabot na lang yung yung discharge na papers. So maganda yung hospital nila, pati yung kainan, cafeteria. Ayan yung cafeteria. Ang ganda sa loob. Ano to, terapol? Mananalo ako dyan? Yes. Okay na. Thank you. Tapos omeprazole po, 40 mg tablet, ito yung para sikmura, once a day po before breakfast. Every morning siguro? Yes po, every morning siya bago mag-almusal. Kasi yung effect niya mas pag wala pang kain. For 4 more days. So bukas na ulit yung start. Tapos celecoxib 200 mg, 1 tablet, 2 times a day as needed lang. For pain. So kung may pain si ma'am, ito yung iinom niya, celecoxib. 2 times a day lang po, hindi pwede lumagpas ng sa isang araw. 2 times a day. So, for example, sumakit umaga at saka gabi. Opo, ganun po yung dati. Tapos, ayan, follow up niyo po kay Dr. Riku, room 506 po. Follow up niyo po sa Friday, 3 p.m. May schedule ka ba? Hindi. Kasi nilib pa ako. Tagal na akong lib ha. O, ilang araw na ba kayo dito? Pag 10 days ngayon. Ayun, yun lang naman po. So about the biopsy, kailan malalaman yun? Kasi 10 days na yun. Opo. Opo, Mm-mm. sinuklikop na yung mag-processor sa inyo. Basta dahin nyo lang. Ito yung cost ng Opo. findings niya. Yes po. Ito yung result. Pwede natin. Ayan, bali ito po, papapirmahan ko na lang sir, parang documentation lang na meron kaming instruction sa inyo. Bago kayo ulit. Na pinapipirma mo ko para... Opo, Kaya ako. para sa raffle. So mga kaingat, finally, tatanggalin na yung dextrose. Macy's, ayan no. Yan. So yung matitira, inumin mo na lang mamaya. So update ko po kayo mga kaingat mamaya pagka lalabas na kami. So ngayon, kakain muna ako dahil wala pang kain. Tapos anytime pwede na. Pero siguro mga bandang alas 5 na. Kasi yung susundo sa amin alas 5 pa siya pwede. So update ko na lang po kayo about dun sa mga lakarin about sa DSWD.
salamat kay Ate Pwede na pala Alia. si sir, pwede na maging yes, di ba? Kamay ka muna sa subscribers Ay, ko. hello. Marami nanonood sa atin. So at si Ate Alia, tinuruan ako magpalit sa colostomy bag. So galing. Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kaingat. Saan man po kayong panig ng mundo, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at lahat po ng mga OFW na patuloy pa rin pong sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat po pala sa lahat po ng mga comment nyo dun sa last vlog ko. Nakakataba po ng puso kapag binabasa ko po yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng nurse staff po sa hospital po kung saan na-confine po yung wife ko, maraming salamat po sa inyo sa patuloy pa rin pong pagtingin at pagmonitor sa wife ko sa umaga, tanghali, hapon at gabi at madaling araw. Maraming salamat po. At kay Sheila, maraming salamat sa iyo sa lahat ng itinulong mo sa amin. Thank you very much. At sa doktor na nag-opera sa wife ko, maraming salamat po, Doc. God bless po sa inyong lahat. Ang laking tulong nyo po sa wife ko na nagawa nyo po yung operation ng maayos. Maraming salamat din po kay Ate Ping na lagi pong nakamonitor po kay Mary. At kay Kuya Adit, maraming salamat din po sa pag-advise sa mga laging lumalabas na bagong result ay lagi po kayong naka-update at lagi nyo pong ine-explain sa akin na kung ano po yung dapat gawin. Kay Ate Pin, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan at alam ko malamig na po dyan. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. So ngayon po, gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung paghingi ng tulong sa DSWD. So siguro naman po lahat po sa atin kapag na-hospital ang relatives natin, di natin alam kung saan po tayo tatakbo, saan kukuha ng pera na pandagdag. So, hindi po ako nagmamagaling, hindi rin po ako magaling. Ang sasabihin ko lang po, base po yun sa na-experience ko. Sa karanasan ko po, kasi first time ko lang din po magayos ng mga documents sa DSWD. Siyempre po, tatanungin nyo rin po muna yung hospital kung meron silang mga office doon ng DSWD para makakuha ng endorsement. So, mahalaga po yun, kailangan po ng endorsement letter sa DSWD. Ang una nyo pong kailangan, syempre kailangan po ng valid ID. Kung may valid ID po yung pasyente o relatives, lalong-lalo na po pala sa mga OFW na may relatives po kayo rito na gustong humingi ng tulong sa DSWD. So, pwede nyo rin po itong i-share sa mga relatives nyo po na nandito. So, sabi ko nga po, kailangan po ng valid ID. Kasi sa lahat po ng proseso, kailangan ng valid ID. Tulad po nun, valid ID po ng wife ko and valid ID ko po. So kung bata, so siguro yung other valid ID, ganun, kukuha po kayo sa barangay ng Certificate of Indigency. Makukuha nyo po yun sa barangay kung saan po kayo nasasakupan. So after po nun, babalik po kayo sa hospital para kuhanin yung clinical abstract, tsaka po yung summary piece kung magkano po yung bill. Yung parang remaining bill. Kung hindi pa po kayo lalabas, mas maganda yung pinakalas. So, nakakuha po ako ng clinical abstract. Ano po ba yung clinical abstract? Yung clinical abstract po, ayun po yung report ng doktor at saka yung mga na-diagnose dun sa patient. Kailangan po yun. Kuha po kayo ng clinical abstract. Tapos kuha rin po kayo ng summary piece. Kung magkano na po yung total bill. So, pag nakuha nyo na po yung indigency, clinical abstract, tsaka po yung summary piece, pupunta naman po kayo sa munisipyo. So, kasi kailangan yung kumuha doon ng social case study report. So, doon po yung nakukuha kung saan po kayo nasasakupan na City Hall. Kung sa Caloocan, Caloocan. Kung sa Quezon City, Quezon City. Magtanong na lang po kayo kung saan po yung kuhanan ng social case study report. Pag na-perfect na po yun, indigency galing ng barangay, tapos yung endorsement kung meron man sa hospital ng DSWD, tapos yung clinical abstract, tsaka yung summary piece, 4 po. So, pwede na po kayong pumunta sa DSWD. Ang unang tatanong nyo po doon, ano po ba yung ipaprocess nyo?
So meron po sila doon na na medical assistance, tapos merong burial. Pero po ang nakalagay po sa akin kasi medical assistant and billing. So kukuha po ako ng assistant sa billing ko kasi medyo malaki na rin po yung inabot ng bill ng wife ko. So after po nun, checkin nila yung mga documents na lahat ng ipapasa nyo, tapos isi-xerox yung valid ID ng patient tsaka yung naglalakad. Pag okay na po lahat ng documents at na perfect, pupunta na po kayo sa pila kung saan iba-background check po kayo. So mahalaga po yung background check. Tatanungin lang po kayo kung head of the family, magkano yung kita monthly, tapos yung expenses monthly, tapos kung ilan ang kasama sa bahay. So tatanungin naman po sa inyo yon or sa mga relatives nyo kung sino naman po yung pupunta sa DSWD. So pag na okay na po yun, hihintayin nyo na lang po yung releasing dahil matagal po talaga ang releasing kasi sa dami ng nagpa-file ng mga ganon, burial, medical assistance, yung medicine, ganon. So matagal po yung pag-process pero madali lang yung proseso pero waiting lang po kayo sa releasing. So yun nga po, natulungan naman po ako ng DSWD. Maraming salamat sa DSWD. Hindi man ganun na perfect yung bill ko sa hospital pero malaking tulong na rin po yun. Maraming salamat po sa lahat. So pinagsama-sama ko po yung DSWD, yung PhilHealth at saka yung po yung HMO ko. Pero ganun pa man, kulang pa rin, malaki pa rin yung kulang. Ang mahalaga po talaga ay kailangan po natin kung meron man tayo na pagkukunan ng pera, ay kailangan pa rin pong mag-ipon. So para pag nagkaroon ng problema, merong may mahuhugot kahit papaano. So yun lang po yung na-experience ko. Sana makatulong rin po ako sa inyo. Hindi man po ako makapag-charity vlog ngayon. Pero tong explanation ko based dun sa na-experience ko sa pagkuha ng pagtulong sa DSWD, sana makatulong rin po sa mga masasabihan nyo. Kasi yun po talaga ang kailangan. Yun po, lahat po ng documents na yun po ang kailangan. Kailangan ma-perfect po yun para hindi po pabalik-balik at hindi pa uuwiin. So sana mga kaingat, nakatulong po yung explanation ko na to. At kung meron man akong hindi na-explain ng maayos, comment down below nyo na lang po. Kasi hindi po talaga ako perfect. Based lang po yun sa experience ko. Meron pa nga pong nagsasabi na kumuha ka sa SWA or sa, anong tawag dito, yung kay Senator Bongo. So hindi ko na po alam yun. Basta ang alam ko lang, ma-process ko yung DSWD at mabayaran ko na po yung bill at makalabas na po kami. Kasi habang tumatagal po sa hospital, nadadagdagan po yung bill dahil sa unang-una yung kwarto, kung ano man po yung mga dapat bayaran pa. Nakakataba nga po ng puso nung nagbabasa ako ng mga comment nyo dun sa unang vlog ko. So sabi ko marami pa rin palang nagtitiwala sa akin. Kaya maraming salamat and God bless po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo. Ingatan nyo po yung kalusugan nyo dahil pagka yung wala kayong limit sa pagkain, pag binalikan kayo, sigurado mapapagastos kayo. So maraming salamat po sa lahat po ng nagtitiwala sa akin, sa mga subscribers ko. Ingat po kayo lahat and God bless po sa atin lahat. Nagpapasalamat din ako sa family ko, sa mga magulang ko, sa magulang ni Mary at sa mga kapatid ko. Maraming salamat sa inyo sa paggabay sa mga anak namin pagka pumapasok. Maraming salamat sa tulong at oras nyo. Thank you very much. Hello mga kaingat, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Kamusta po kayo? So maraming salamat po sa Panginoon at nag-discharge na po kami kahapon ng alas 5 ng hapon. Pero hindi po muna kami umuwi dun sa bahay namin kasi wala pong makakasama yung wife ko tsaka yung mga bata. Walang mag-aasikaso, walang aalalay. So for today's vlog po pala nandito po kami sa bahay ng nanay ko. At kailangan ko nang magluto. So ayan yung isa nagpapahinga na ayan okay ka naman. Nandito po kami sa bahay ng nanay ko. Dito po kami nagsilaki ng magkakapatid na kami. At may kanya-kanya ng bahay. Kaya wala nang kasama si nanay. Ayan Sa tiping si nanay. Nak, sama mo ko.
So for today's vlog mga kaingat, at magluluto tayo ng tinola. Pero syempre pag magtitinola tayo, hindi mawawala yung mga sahog. Kasi dito sa bahay ng nanay ko maraming tanim. Ayan no. Ayan no, may mga gabi. Yan, may mga gabi, may mga malunggay, may mga talong. Tapos yan. Eto, dito tayo kukuha ng ano. Dito tayo kukuha ng daw ng sili. Ayan mga kaingat to. Oh. Ayan no, di ba? Ang daming sili. Daddy! Oh. Ang dami oh mga kaingat to. Daddy! Ang dami dito. Oh, di ba? Kukuha tayo mamaya nung daon ng sili. Tsaka sili. Tapos meron pa palang saluyo, sambong. Mga kaingat to, 'di ba gamot to, sambong, pinakukuluan. Tapos meron ditong saluyot. O yung mga OFW na Ilocano, siguro nakaka-relate kayo rito sa mga saluyot. Masarap 'yan. May bunga yung talong ni nanay ko, mga kaingat oh. Diba? Kahit sabihin yung maliit lang na lupa, natataniman naman siya ng mga gulay. Tapos, syempre, yung tinola natin, hindi mawawalan ng ano ba? Papaya. Ayun mga kaingat oh. Papaya. Oh. Oh. Di ba may papaya mga kaingat? So mamamalengke muna ako. Meron din ditong mga talbos ng kamote. Ayan o, talbos ng kamote. Tapos yung siling haba. Yan, mga sa gilid ng bahay, natataniman. Saging! Saging, kung may saging pa. Saging na Ayun mga kaingat, may saging oh. Ayun oh. Saging na malaki. Saging na malaki. So kukuha po muna ako ng papaya mga kaingat. Halika Daddy! At wala magkakamera. Saan? So kuha na ako ng daon ng sili, tapos tsaka papaya, tapos mamamalengke po muna ako ng manok. So mabibili po muna ako mga kaingat. So nandito na tayo sa bahay mga kaingat. Nakabili na tayo kanina. Hindi ka na, tulungan mo ko. Magluluto na tayo. Lumabas lang ako saglit. So mga kaingat, ito na yung mga nabili ko. Tsaka yung kanina, yung papaya. So mga kaingat, ito yung manok. Tapos may bawang sibuyas, luya, chicken nor. Tapos ito yung papaya mga kaingat to. Maniba. Matamis po yun. Tsaka po yung papaya nung nanay ko, wala pong wala pong buto. Nagtataka ako bakit natanim yun na walang buto. Tapos bumili na rin po ako ng panglumpia na toge. Siyempre may toge, may sayote, may carrots, pambalot ng lumpia. Tapos meron na rin akong tokwa. Tapos may kamoting orange. Tapos merong Baguio beans. Siyempre may healthy food po tayo. Meron tayong lettuce, tsaka pipino. Para pagka nagpalaman sa tinapay, lalagyan natin yan. Binili ko na rin po si Mary ng orange tsaka papaya. So may tira pa pala kami sa hospital oh. Yung mga natira namin food sa hospital. So alas 10 na po ng maga at magluluto na po muna ako mga kaingat para mapakain na rin po si Mary. Luto na po ako ng tinola mga kaingat. Lagyan ko muna ng mantika. Yan, mantika. Tapos pagka medyo mainit na yung mantika, alagay ko na yung bawang. So sabay na rin natin yung sibuyas. Hindi na natin yung sibuyas. Tapos pag medyo na siya, luto na. Lagay na rin po natin yung luya. Yan no.
luya. Pantanggal po ng ano yan, ng lansa. So, lutuin lang po natin yan. So, pagkaluto na yan, lagay na po natin mga kaingat yung manok. Yan. Kasi sasangkot siya natin. Yan. Pagkatapos nalagay na po yung manok, lagyan ko na siya ng chicken nor. Yan, chicken nor. Tapos lagyan na rin natin siya ng konting ano, pamintang pino. Mga kaingat, ano, pamintang pino. Tapos lagyan natin siya ng patis. Okay. Tapos, pag nalagyan na ng patis, medyo tunawin lang natin tong chicken nor. So, takpan po muna natin mga kaingat para masangkot siya. So, buksan natin mga kaingat. Oo. Luto na oh. Nasangkot siya na pala. Para yung mga ingredients sumiksik dun sa manok. So medyo luto na yung manok. Napakuluan ko na siya ng 15 minutes. So lagay ko na po yung papaya. Ayan mga kaingat, manibaw. Lagay natin. Sama natin siya sa sangkutsa. Mamaya pag medyo ano na yung ano, half cook na yung papaya, saka natin sasabawan. Kasi pag nilagyan na natin ng sabaw kagad yan, hindi na sisiksik yung lasa sa mga ano natin. Ayan. Balikan po natin yan ulit mga 10 minutes. So mga kaingat, check natin ulit. Ayun oh. Tingnan nyo mga kaingat yung nakuha kong papaya. Oh, maniba na. Matamis yung papaya na yun eh, walang buto. Yan, pagka medyo half cook na yung papaya, lagyan ko na siya ng tubig. Sasabawan ko na. O, di ba? Yung sangkutsa natin, sumiksik na yung lasa dun sa ano, manok tsaka sa ano, papaya. Okay, tama na yan mga kaingat. Dahil pag sumobra yung sabaw natin, eh, baka tumabang. So, pakukuluan ko ulit yan mga kaingat bago ko lagay itong ano, daon ng sili. So, takpan po natin ulit for 10 minutes ulit. 10 minutes. 5 minutes lang. 5 minutes. So, mga kaingat, 10 minutes ko na pinakuluan para sigurado tayo. Buksan ko na. Yun, oh. Yun. Tikman ko muna, mga kaingat. Tikman muna natin. Ayun. Yung lasa niya, mga kaingat, tama lang. Yung aroma nung luya, tapos yung manok, yung ano, parang nagpapatamis sa kanya yung papaya. Hindi siya maalat, hindi matabang. Luto na yan mga kaingat. Lagay ko na yung daon ng sili. Yan o. Yan. So pagtakip ko nito, pagkulo niyan, pag naluto yung daon ng sili, so ready to eat na. Aahinan na natin si Mary. Pwede naman sa kanya to, wag lang yung mga talagang solid food na kailangan gigilingin pa nung intestine niya. Di ba mga kaingat, yung iba nilalagay sayote, yung iba nilalagay dahon ng malunggay. Pwede naman po yun, pero syempre may kanya-kanya tayong panlasa. Kaya yung papaya, dito ako na kumuha sa nanay ko kasi ano yun, fresh na fresh. Kumuha ako ng 2 pieces.
So, takpan ko na. Tapos mamaya, ahinan na natin si Mary. So mga kaingat, prepare na natin yung food ni Mary. Ayan yung niluto ko. Oh. Rice, konting rice lang kasi warm up pa lang yung ano niya. Tapos ito yung tinola na merong papaya na maniba. Sarap. So pakain na natin siya. Ayan. Tapos na kumain. Perfect. Tsaka si Mami. Oh. Sa gitna. Sa Tapos gitna. na. Oh. Dito lang, oh. Kasi ito yung dalawang makulit, oh. 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 Kaway ka. Hello. Kakain lang po kami. Pinakain ko muna sila. Sarap ko yung ulam mo? Ha? Dilaw. Ito, nasiti ayaw ang dilaw. No. Ayaw magsikain sa lamesa. Kasi meron pa akong ginagawa. Ayan, oh. Yung tokwa, piprito ko. Tapos ito na po yung panglumpia. Kamote, tas carrots, yung Baguio beans. Tas yung ano, toge. Mamaya luluto ko yung mga kaingat. So, kain muna kami. Mga kaingat, kain po tayo. Sasandok na ako ng pagkain ko.